So good morning po mga ka-Agri-Vibes. Dito tayo ngayon sa farm sa may Lipa City, Batangas naman. And ang atin pong objective today ay mag-start naman tayo ng ating composting process ng ating namang mga chicken manure. So ito po yung imbakan natin ng chicken manure. Yan. So ang atin pong pinaka-process today ay ipakita sa inyo paano po ang pag-compose ng chicken manure using urea o sa tulong po ng urea or synthetic fertilizer na tinatawag na 4600. Yung mga organic farms po kasi pwedeng nag-compose din po sila ng chicken manure. Ang ginagamit naman po doon ay IMAS, JDAM o kaya IMO. In this case, since tayo naman po ay we do not claim na itong farm na to ay organic, so we use organic matter and we also use naman din to a certain degree yung mga synthetic na fertilizer, again in very minimal dosages para po matulungan yung ating overall process sa halaman at saka po sa lupa natin. Yan. So ang gagawin po natin dito ay kukuha po tayo ng more or less ang hahabulin po nating timbang dito ay mga nasa 250 kilos para po sa initial demo natin. So kukuha po tayo dito ng mga 6 na sako. Yun po ang ating demo muna paano gawin. Pero yung proseso naman po nito ay tuloy-tuloy pagkatapos ng ating demo. Yan. Yung kabilang side po kasi natin ay medyo puno din ng rabbit manure naman. Pero mamaya pwede po natin isama yan para makita ninyo ang proseso paano tayo magpa-ready, magpabulok ng ating mga manure. Pero itong ating area na ito po ay puro chicken manure. Again, sabi ko nga po kanina, nabanggit natin kanina na hindi po kasi porke sinabi na tuyo na ang ipot ay ready na siya para gamitin sa ating mga halaman. So marami pong nagpa-practice ng ganun na po-order ng mga tuyong ipot and then diretso na po sa ating taniman. Marami pong problemang pwedeng mangyari. Unang-una na ay kahit pa sabihin natin sila ay tuyo na, sila po ay mainit sa halaman pa rin. At ang pwedeng mangyari din po doon ay may dala silang mga pathogens o ibang mga sakit na makakapagdulot ng problema sa ating mga tanim. Ayan. So ito po ang ating proseso ngayon, yung ginagawa ni Kuya Ryan at saka ni Kuya Randy. Ari po ang dalawang mga puging lamig din sa amin. Yan. Ang ginagawa po muna natin, ating kasing iniipon yung ating mga dahon, Yan. Yan, last na yan, Kuya Ryan, At ito po yung mga leaf moldings natin, makakatulong naman laki yan sa ating pagproseso, Ito nga po pala ay variation na, ng paano mag-ferment o magpabulok ng ipot. Yung iba po kasi ang ginagamit ay IMAS, JDAM or IMO. Ito naman ginagamit natin since tayo ay hindi naman din totally organic sa ating halamanan, ay atin pong gagamitan siya ng urea. So yun po ang ating source ng nitrogen para po mabilis uminit ng ating mga ipot. Yan. So ito po ang ating leaf moldings. Marami pong pwedeng gamitin. Ang pinakamaganda nga po dyan na gamitin, in this case, ito po ay mga tuyong dahon ng mangga. Pero ang isa sa mga magandang nakita namin na magaling na leaf moldings ay dahon ng kawayan. Yun po yung ginagamit natin doon naman sa ating composting pit doon sa ating lugar sa Sampaloc, Quezon. Pero in this case, since marami tayong mangga dito, ay dahon ng mangga po ang ating ginamit. Yan. So ilalatag lang po muna ni ni Kuya Ryan. Kuya Ryan, yung medyo manipis lang ang latag natin. Yan. So ideally, din po tayo gagawa sa may sementadong area kaya lang napupuno na po, Kaya for demonstration purposes, dito lang po muna rin gagawin sa ating tabi ng ating imbakan ng ating mga manure. Yan. Tapos Kuya Randy, palatag na dito ang ating manure. Again, na atin pong iingatan ay
maglagay tayo ng ipot, kahit pa sabihin natin sa ay ilang buwan ng tuyo galing sa ating mga pinagbilihan, ay diretsong gagamitin sa mga halaman. Marami pong problemang nakapatong sa mga ganong klaseng proseso. Although madali siya, no? Very convenient, pagkadating ay ilagay na lamang, pero hindi po siya hindi siya ideal para sa ating mga halaman. Marami pong pwedeng sakit na dala yan, ano? Ang mga pathogens po niyan ay buhay na buhay pa. Kaya iisipin natin bakit maganda naman ang land preparation natin, lalo sa mga gulay-gulay natin. And then, once may mga bunga na, ay bigla na lamang lalabas ang mga uod, ang mga insekto, at kung ano-ano pa po. Yan po ang isa sa mga source na, no? Hindi properly decomposed ang ating ipot. So yan po, no? Sa case na to, patanggal ko yan din ng plastic na yan. Sa case po na ito ay maglalagay po tayo ng kahit po mga hindi naman po puno ang ating dalagyan, kahit po mga siguro hanggang mga 8 bag po ito. Atin na lang pong i-estimate mamaya kung ilang kilo ito. Yan. Si Kuya Randy pa tulong na si Kuya Ryan. Lagyan niyo ng ipot. Yan. Ito po ay tuyo na. So normally sasabihin sa atin ay pwede nang gamitin, pero ang tamang procedure po natin ay siya po muna ay ating i-decompose ng ayos. Yan. So again, ang atin pong gagamitin dito ay pampainit, no, pangpa-add ng init niya para ma-reach natin yung tamang thermophilic temperature ay nitrogen po, no? Yan. Yan. Palibasa po ay sanay sila sa construction. Ay kung maglatag po sila ng ipot ay para din po maghahalo ng simento. Yan. Pero magagaling po yan. Magagaling po mag-inom ang mga yan. Magaling po sila mag-alaga ng kalamansi. Yan. So mapapansin po ninyo, hindi na tayo nagme-measure dito ng yung ating leaf moldings at saka po yung ratio ng ipot. I-eyeball na lang po natin yan. No? So maganda rin po kasi meron tayong mga leaf moldings kasi makakatulong din po yan sa bilis ng decomposition at saka po sa organic matter natin. Yan. So pag nailatag na po natin yan, atin lamang pong titingnan, no, kung may mga hindi dapat kasama dyan, no? Tulad ng mga plastic at kung ano-ano pang mga hindi matutunaw o hindi po makukompose. Yan. Yun ang una po natin gagawin ay atin pong babasain. Kuya Ryan, tawasan na ng konti. Dilig. So, Kuya Randy, mga ilan, 8 sako yan, 8 sako. Anong estimate natin dito? Siguro mga 200 kilos to, more or less. 200 kilo. Siyam? So, siguro mga 200 kilos to. Itong ating buto na to, So, parang may takip, Kuya. Ano yun? Yan. So, patanggal na lang po ng mga bagay na hindi naman ma-decompose, So, kailangan lang po natin basahin kada layer niya o kada layer bago natin haluin. So, Kuya Randy, pakuha nung isang pala, please. Tapos habang dinidilig ni Kuya Ryan, pakihalo. Yan.
Tuloy-tuloy lang po ang pagdidilig nito, ano. Ang atin pong moisture level na kailangan ma-achieve dito ay nasa 30 to 40%. Again, no, tulad ng isang video natin, mahirap po kasing measure it, ano, yung level nung exactly yung measure na 30 o 40%. No? Ang pinaka atin pong indicator na na-reach natin yung ating tamang moisture level ay pagka po ating kinuha yung manure or yung ating chicken manure, pagka po ating piniga ay mabubuo po siya, no? Tapos wala halos tutulong tubig. Now, bakit po 30 to 40% yung kailangan natin ma-achieve na moisture level? Kasi dun po ang pinaka optimal level na yung ating mga microorganisms ay mag-activate. So anything above 50%, anything above 40%, baka po malunod or mawala po yung aerobic process natin at hindi po mag-activate yung ating pinaka-decomposing process. Yan. Itutuloy-tuloy lang po namin ito hanggang sa ma-achieve natin, ano? So, babalik po ako maya-maya ng konti pagka po nahalo natin na maayos ito. Yan. Kuya Randy, Kuya Ryan, palagyan na ng ano, itong ating urea, ano? Lagyan mo ng pakonti-konti lang, huwag naman, ano, pakonti-konti. Mga isang dakot kada, ano. Yan. Sige, yan. Okay na yan, masyadong ano. Yan. So yun po yung paghahalo naman ng ating urea, no? So kada isang ikot natin, atin pong lalagyan, ano. And then tuloy-tuloy po yung pagbabasa ng ating lupa. Ating ikot pala. Yan. Konting tubig pa, ano. Ito yung ano, sige. Konti na lang. Ayan. Ito yung parting alay kay Kuya Randy. Kailangan ko basahin. So sa mga fresh po na ano, pwede din gawin to. Yung mga fresh na ipot ng manok. Yan. Ito naman po, medyo may advantage tayo dahil medyo tuyo na ng konti. So, hindi na ganun katagal yung magiging pag-iintay natin dito para ma-decompose siya ng ayos. Yan. So, mga kasama, ito po magiging itsura niya, ano? So far yung unang halo natin, and then bawat layer po or bawat ikot ng bawat halo natin, maglalagay lang tayo ng nitrogen, ano, yung urea. So yun po ang ginagamit natin na makatulong pampainit ng ating kinokompose, no, para mas mabilis ma-achieve natin yung pagkakakompose niya in less time. Yan.
So admittedly napadami po yung lagay namin nung dahon. And okay lang naman po yan, ano? Wala naman tayong sinusunod na napaka-specific na measurements or recipe, no? Ang kailangan lang naman po dyan ay magkaroon tayo ng magandang bulking content din, ano? Or carbon material, which is mapoprovide ng dahon natin. And then later on, sabihin na natin na ready na yung ating side ng ating manure at hindi pa fully decomposed ang ating dahon, ay pwede po natin pa rin siyang gamitin. Kasi mag-serve naman din siya as pampalamig ng ating lupa sa tabi ng ating mga halaman, no? So parang may mulching effect siya. And at the same time, meron siyang nakikiri din na na nitrogen content pagka siya ay nadidecompose na. Yan. So kada layer po, as mentioned kanina, no, meron tayong nilalagay na urea, no? So ang estimate namin po dito, nagmerenda na po yung mga kasama ko, ano? Ang estimate po namin, nagdagdag pa po kami ng 2 sako dito. So ginawa na po namin ito na sabihin na natin more or less 250 kilos worth or dami ng ipot. And pwede po siguro doon lagyan natin ng siguro kahit po mga 1 kilo ng urea or less, pwede na po yun. Ang kailangan naman po doon ay matulungan siya mag-activate ng ating composting process. Yan. So pagkatapos po nga ng ating huling halo, nakabuto na po siya ng ganyan, no? Tapos atin po nang kukunin yung ating pinaka-tolda at yun na pong ating itatabon o tatabing dito. Yan. So make sure lang po na hindi din siya mababasa ng ulan para po magtuloy-tuloy ang ating pagpapabulok ng ating ipot. Yan. So babalikan po natin ito after mga 10 days. Ano? Yan. I-share po namin sa inyo yung resulta ng ating pag-compose ng ating ipot. Yan. So binalikan po natin mga kasama ang ating chicken manure compost. And una namin napansin nga ni Kuya Ryan ay wala na siyang amoy chicken manure. Hindi na po siya amoy ipot, no? Hindi gusto natin mangyari, unang-una by putting yung ating leaf moldings, and ang achievement natin dito ay nagiging amoy malinis na lupa na siya, no? Malinis in a sense na wala na siyang mabahong amoy. Ang second natin ay magandang ating moisture content. Nung una akala natin kinulang tayo sa tubig, no? Medyo doubtful tayo nung una, pero nung ating chinek na ngayon, no, kita natin na tamang-tama lang yung lagyan ng tubig. At maganda din po nangyayari dun sa ating composting process. Finally, yung ating pong thermophilic range na inaabot natin, meaning active na active pa po yung ating mga microorganisms. So ang next step natin dito mga kasama ay atin pong haluin, kupaberan, and then wait for another 10 days. So pagka po pababa na yung range natin, ibig sabihin patapos na po yung activity ng ating mga microorganisms, ay atin naman pong itong isasubject sa cooling down, no? And then check natin for readiness ng pag-a-apply sa field. Maraming salamat po sa panonood mga kasama, and again, konting reminder lamang sa tamang paggamit ng chicken manure, no? Sa konti at simpleng proseso lamang ng pag-compost niya ay malaking tulong para sa ating mga halaman. Reminder din lamang po na ang chicken manure ay may dalang E. coli at salmonella na makakasama din sa ating mga halaman at sa mga consumers natin. So again, sana po ay ma-apply natin ito sa ating mga taniman at maiwasan natin ng mga malalaking problema para sa ating mga taniman. Yun lamang po mga kasama, at kung may mga tanong kayo, kung meron kayong gusto pang i-share at mapaunlad pa natin ng ating kaalaman, ay pakicomment lamang po sa section natin. Hanggang dito na lamang po mga kasama, kita-kita po tayo.